One TV special report. Mayong buntag ka natong tanan. So, sorry kayo kay katong ipirmahan ako, dali magudo sila. Katong nakurintihan to ang bana nila gahapon. So, giapas na to para maprasit nila papel. So, iba yung bana, anak, awan ng amahan o anak. So, una sa tanan no, akong pagtahon sa barangay official sa Pulot, di lang gumukuhan sa mga kawan po si headed by Kapitan Rocky Pagtol. Uban sa iyang mga barangay council, sa SK chairman o sa SK council, sa ato ang bisita no, si SK President Gohi Lungsod, Kundihan Gohi Lungsod. Sa ato ang mga lumilihok na volunteer workers, especially sa ato ang mga service provider na nakaroon sa atong mga BIPAT, PSW, nan. Sa ato ang mga take release, sa ato ang goods na ipanghatag karon ang tundaga na abot. So sa ato ang mga leaders sa probinsya, headed by Governor Attorney Henry Waminal, Segundo Distrito, Representante Kong Ando Waminal, sa ato ang Asinso Pinoy Party List, Kong Indy Waminal, ay lapit na po sa ato ang LGO, headed by Mayor Sam Gopintis, o kang Vice Mayor Pipiniri, o saya ng mga City Council. Again, mayong buntag na natong tanan. So, tugutin ko sa pagbasa sa mensahe nga gipadala ni Gobernador, maminaw lang yung tane. At least, masabta nato na unsa ang mensahe nga ipaabot ni Gobernador nato, bisag wala siya, pero naa ang kasing-kasing niya nagmahal ka natong tanan. So, pamaskong handog 2025 message. Human sa malampuson na unang termino 2022 naman 2025, nagtanaw kami sa among nahimo uban sa dakong garbo o pasalamat. Ang kusog na suporta o landslide nga kataugan sa Team Alsinso ni Antong Minrabay na piniliay. Nagatag kanamo o klaro na mando. Ipadayon ang kausaban o pag-asinso alang sa Misamis Occidental. Ibarugan namo ang katungdanan inyong gisalig kanamo sa prinsipyo o buhat sa mga resulta na tinaw o proyekto na makabot ang atong 5Ms o sa 5Ms. Misamis nun magpuyong, malinawan, malambuon o malipayon. Gikan sa damgo, karon nahimong tinuod nga kalambuan o reforma. Sa pagsugod sa unang termino, dagkong hagin ang atong giatuban. Kalisod, kawalay kalinaw, duga, insurgency, o ang grabe nga sheer line sa 2022 na may resulta o halos 2.2 billion na kadaot. Apat pinagi sa panagiusa, mas lingon o mas andam na karon ang Misamis Occidental. Karon sa atong pagsugod sa tinuig na pamaskong handog, mapasalamaton kami sa atong naabtan. Ug mas kagitagos sa pasunod nga mga tuig, uban sa usa ka panawagan, Asinso Misamis Occidental. So, peace and order and public safety, Misamis nun magpuyong malinawon. Ang kalinaw mao ang pundasyon sa kalambuan. Mao nga gikan pa sa pagsugod sa among termino, klaro ang among tumon nga mahimong insurgency free, drug free o crime free ang Misamis Occidental. Usa ka probinsya nga luwas ug malinawon ang pagpuyo. Gideklara ang Misamis Occidental na insurgency free niadtong Septembre 27, tuig 2024 sa ato ang presidente na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Usa ka katong kadaugan apan dili rason para
para magkampante. Kinahanglan magpadayon ang kahigugos o pagbantay aron mapreserba ang kalinaw nga atong naangkon. Nagpadayon sa pagligon nga kampanya kontra illegal na droga uban ang law enforcement, local leaders, ug ang ato ang mga badak, madak o kadak. Nisaka ang Butler Barangays ngadto sa 443 as of first semester 2025. Dili kita mohonong hangtod maabot ang 100% drug cleared barangays sulod sa ato ang ikaduhan na termino. Dili na punta sa social service misamis magtulong malipayon. Ang himsog na probinsya magsugod sa himsog na katawhan. Mao nga among ipamusgan ang akses sa kalidad nga healthcare. Sukat July 2022, 170,000 plus residents ang naka-apil sa pre-hospitalization. O mukabag sa 842 milyon ang natabang aron mapagaan ang ilang medikal o pinansyal na panginahanlan. Ang ato ang Asenso Misamis Occidental Medical Center ang nakaroon sa kita ang nagkatidad ka na og 1.5 billion state-of-the-art hospital na mapadako sa capacity gikan sa 150 ngadto sa 500 beds kay 90.6% complete na. Gipaligon usab nato ang ambulance system pinagi sa pag-turnover sa 41 ka ambulance units aron mas paspas ang atong emergency response. Apan bisan sa pagkadako o kadaghan sa mga natabangan nato, ano naghapon tayo pipila ka mga komentaryo nga nagdaot sa ato ang programa. Sumala sa ilahang gipo sa social media, mao kini ilang gipahibalo sa publiko. Ngano daw nga kung ma-admit sa pampublikong hospital sama sa MOPH, CDH o uban pa, gipabayad gihapon bisan sa PhilHealth member. Purpose beneficiary, senior citizens, o no balance billing ang nakabutang sa bill. Kung nano manginhanglan pa kunog endorsement sa politiko aron maabil ang serbisyo. Kung nakasinabi mo ana, iuhag mo nga moduol nila ug dalha ang inyong bill aron ilang mareklamo diretso sa PhilHealth o sa DOH. Una sa tanan, klaro ta nga ang mga benepisyo sa PhilHealth, purpose ug uban pang national government programs wala gayon nga ginhanglan og endorsement sa politiko. Automatic kining madidak sa inyong bill. Ikaduha, nasayod usab ka nga dili tanan serbisyo sakop sa PhilHealth. Mao nga usahay adunay mabilin nga balance. Karon kung adunay bayranan asa man mo muduol, kinsa ang makatabang. So paminaw mo ani, kay kasagaran nato makayo good endorsement. So dili mo sulod ang Asenso, pananglitan ang excess bill kay 50,000. Ang excess bill ninyo og mo magpakuan mo sa ospital excess bill sample 50,000. Ang una muduol sa opisina ni Mayor. Kung buhaton ni Mayor ang pag-shoulder sa tibuok bill, maayo kaayo. Apan padanglitan 10,000 lang ang iyang matabang, mabilin pa ang 40,000. So, basig matingala mo kay mo na gini proseso karon. Ang 50,000 ninyo, magpakaya ni Mayor pa zero balance, okay ra. Pero 10,000 pa, 10,000 ra ang ihatag, napay 40,000. Ang problema na, asa na po mo doon, akong masahon. So, ang doon ninyo ikaduha, aron zero, at ikaduha natin, doon nata sa opisina sa congressman. So, kinsang congressman nato, si Congressman Ando o si Congressman Ende.
Pagalitan mohatag si Congressman og 20,000, mabilin na lang ang 20,000. So nakuhaan na sa mayor og 10, nakuhaan po ni Congressman og 20, sa ito pa na may remaining na 20,000. So ang ikatulong na sa tamudool para masiro yun. Ikatulo, aron zero balance ang pasyente, mudool ka sa Humanitarian Services Office sa Kapitolyo. Murag Kapitolyo, murag na may opisina po ni Gobernador din siguro. Dire, nato makompleto ang tabang pinagi sa collaborative effort sa Team Asenso. So, nakuha na ninyo. Dili pa sa pen nga mo ato pa city sa Orquita, murag na na opisina sa HSO, murag na sa city engineers na kuha di ba, cons? Murag city engineers na ano? Na ikana proseso. O pilay bill ninyo gikan sa hospital, ikana proseso. O dili masiro sa mayor, dool ka congressman. O dapat remaining ang last na doon na kang gobernador. Tungkol sa likod nga panaghiusa o operasyon sa Team Asenso, atong ipanagamutan nga wala na ibayranan ang pasyente. Apat laron usap nato, wala may magpugong sa bisan kinsa nga moduol sa lain pang mga politiko o opisina. Kung adunay concerned citizens nga gusto motabang ninyo o mubayad sa inyong bill sama sa atong gapos sa social media, maayo. Ikalipay namo, dito mo doon niya. Ang among toyo, mao ang pagpasabot sa tinuod nga proseso sa Team Asenso, aron dili ta magalahid o dili ta mailad sa fake news. So, pasabot ane, o kaya mutabag ninyo nga lain nga mo mas maayo. Para katabang po sila, hindi na sila magtaot sa ito ang Team Asenso. Karon, unsa may pangayoon sa mayor, congressman o sa HSO, ang inyong Asenso Pinoy ID. So, ang Asenso Pinoy ID mo lang wala pang mag-release, no? Isip pang matuod na lumulumpyo kamo sa maong barangay o lungsod. Kung wala pa mo'y Asenso Pinoy ID, pwede mo mangayo og certificate of residency sa inyong barangay. Mapanigihin mo na ito, certificate of residency. Usa karon among iuli sa inyong kapitan o mayor ang inyong Asenso Pinoy ID, aron inyo na kining magamit puhon o mapaspasan ang proseso sa pagtabang. So, nagkuhan si Gobernador na ihatag na sa mga munisipyo nato, sa mga mayor katong sa mga ID kay kita magbuto sa province. So para paspas na ato ang proseso. Social welfare services. Ipaligo nato ang social welfare programs para sa kabos o vulnerable sectors uban sa DSWD o bully. Natabang ang 4.46 billion na ayuda ngadto sa 719,909 beneficiaries. Apel ang crisis victims, farmers, fisher folks, vendors, IPs, insurgency affected families o estudyante. Nakadungdong mo ito katong ayuda ng ipag-abot-abot, bilit lang mga sektoral ang ipagtagaan ito. Dili na sa education and sports development. Sa edukasyon, among ipadako ang one family, one professional kung OPOP scholarship program. So, kat 2023, 3,200 plus scholars ang natabangan o 983 graduates ang naproduce. Na 390 ni ini kay empleyado na. So, dako pong tabang. Magimagno lang po ito mga opong sa Usamis, murag nagilid gamay ang ato ang schedule, hulat-hulat lang yun ta. Wala rin pasapot na nawala na prepare pa. Sa sports overall champion ang Misamis Occidental sa 2025 in Mara Amin
uban ang record na 94 gold medals. So, bago lang ni na champion ang taga Miss Okane, kabalumanggan mo, niluna na sa Tanggol, katong Inmaraa. Nailahan usap ang Misamis noon sa pag-host sa DATCOM regional events, sama sa Inmaraa, Regional Fire Olympics, STI Week, Match Friendship Games, RFOT, ug ang 114th RDC Full Council Meeting. Sunod to kita ang host sa Mindanao, CFC Convention, CPCP National Convention, 75 BOPEM Anniversary, National Fire Olympics, ug ongoing ang exploratory talks para sa Binibining Pilipinas Universe 2026. So salamat ana ug madayon kaning Binibining Pilipinas Universe posible og matuman karong 26 kita ang host diri sa probinsya sa Misamis Occidental. Giandam na itong mga lalaki diha. Kita na ni mga lakes. So economic growth and development Misamis magpuyong malambuon. Bisan pa sa lokal o global nga hagit, ligo ng ekonomiya sa Misamis Occidental. Matod pa sa PSA, ang probinsya nakatala og 7.5%. Economic growth sa 2024 o GDP na 136.77 billion. Nakita. So rank 5 sa 27 Mindanao provinces. Ikalima sa 20 city Mindanao provinces. So ang ikaduha, highest per capita GDP in Northern Mindanao. So pamati mo kay murag ni saka na ang atong kuwanan number 3, 15th most competitive province nationwide. So ang ika-4, nakagraduate na kita isip top 10 poorest provinces sa nason. So poorest province sa pinaka-pupligod ang Misamis Occidental sa una. Karon kita ay nakatap na ta, ika-pulo na ta na ni kuwan na yun, ni dato na. So kinsay mga rice farmers dire? Wala no? Wala may masakan dire. Ay, dito sa may wala kamera. So, alang sa inyong kasayuran, among reforma ang agricultural statistic aron mahatod ang tinuod na intervention human sa geotagging o validation na-identify ang 5,747.90 hectare of rice lands with 12.240 validated farmers. Pinagi sa ARPA, nisaka ang rice yield sa 5.33 metric ton per hectare, mas taas sa national average. O tuod man sa mga adunan na intervention monitoring card, ATM card, pwede na ninyo i-check sa ATM machines kay isugdan at download ang 7,000 na Rice Farmers Financial Assistance. So dili takabil ani dire kay wala man tay pasakan yun. Kung wala pa ka may card o wala pa isulod inyong card, doon mo sa inyong MAO, Municipal Agriculture Office o City Agriculture Office alang sa angay ninyong pagkabuhaton. So, panataan ay kaliwa na ito center dire sa mga bulas at 20 ang kilo diyan sa merkado. So, dirita sa tourism. Sukad sa opening sa Pangildo Bridge niya itong September 27, 2024, misaka ang tourist arrivals nadto sa 1,716,897. So 117% increase. Aduna tayo Parish Church of St. John the Baptist sa Jimenez. Morning mga kuha ni mga tourist attraction nato. Kaning St. John sa Jimenez, Siloy Man-Made Lake sa Calamba, Kaluya Shrine diya sa asa po dapit ang Kaluya Shrine
pagdalaga, no? O, sa pagdalaga. Anbaga Falls, so, sa pagdalaga. Baubawon Beach Resort sa Plaridel. Balyanga Protected Landscape and Sikip uguban pa. Ang Asinso Global Gardens gidawat og 119,765 visitors. Ug mas midaghan pa sa pag-abot sa International Game Garden ug cable car system. Ang Amorap Inland and Ocean Villas, ang Maldives o Mindanao diha sa Sinagaban, mga Maldives na to, Amorap. 90% na ang nagtrabaho, hapit na yung mahuman. O nagpadayon ang 6-story hotel o restaurant. So, hapit na. Mga 20 kapis lang eh. Sa infra na to, ang connectivity. Nakahimo ang probinsya o 4.9 billion na mga infrastructure. Mao kini kaning hospital nato AMOMC Amurat roads, water system o multipurpose building. Nabuhat nato ning tanan nga proyekto pinaagi sa atong kaugalingong inisyatibo sa probinsya. Ug wala ta mangutang, dako ang atong na-achieve tungod sa kita sa probinsya. So kapasabot, daghang proyekto atong makita, wala giutang ang probinsya. O alang sa kasayuran. So direta sa good governance, iparugan nato ang good governance o accountability. Sa issue sa alleged corruption sa flood control projects, klaro ang resulta sa Region 10, ilabi na sa Misamis Occidental. Walay ghost projects, tinuod o maayo ang implementasyon. So, nadungog na ito karoon ang related sa flood control, wala maapektuhi ang ato ang probinsya. Maayo ang pagdala ni Gobernador. Pananglitan ang Usukan River Flood Control. Nakapakunod sa baha na kaniadtong naglunok sa 500 hectares. Karong panahon na produktibo o luwas na ang komunidad. Apilsab sa mayong implementasyon ang Lapasan River, Mialen River Control o Masabot Spillway. Bisan pa sa national suspension sa flood control projects, magpadayon ang amo ang determinasyon na ihatag ang kinakailangang infra para sa kaluwasan o lambuan sa katawhan. Muna, makita ko na ito ang mga infra na ito din sulit yun. Direta sa election assessment, ang atong probinsya sa Misamis Occidental adunay 365,381 ka-rehistradong botante. So 365,000 ang rehistado sa Misamis Occidental. Apan ang Asinso Pinoy nakakuha lamang og 265,597. So dako kay ang diferensya. Wala gyud ang uban ani ni votar. Out of 365,265. So naay 100,000 na wala mabutar. So mo-claim lang gihapon o asin sa Pinoy member. So buot pasabot, nadaghan ang nasayang na boto. Tungod kay wala nakabutar ang kadaghanang botante sa ato ang probinsya sa asin sa Pinoy. Siguro kung gihimo nato ang atong responsibilidad sa ato ang list of vote, ang pagkamaunumon sa ato ang partido, dili lamang unta usa ang atong mapalingkod apan duha ngadto sa tulo ka representante. Siguro ang uban nalimot sa pagbali sa likod na bahin sa balota. Wala nakalimot gyud sa pagbali. Wala kabutan ato asin sa Pinoy Party List na to. Dapat duha unta ang palingkoron kay mas dako ang ato ang madawat ng mga ayuda o tulo ba ka kuan
So, isa ang napalingkod nato, muna si kung hindi isa na nakalingkod. So, if the barangay voted is great, both local and national. Sa inyong gugmang gihatag sa Timasinso, Misamis Occidental, pinagi sa pagsuporta sa ipang-endorso sa ato ang partido sa lokal o nasyonal na mga kandidato sa milabay na pinili ay dagan kayong salamat kana ang pamatuod sa inyong pagkamatinud-anon o pagkamatinabangon sa atong partido. Dagan kayong salamat. So, if the barangay voted not spread both local and national, ang resulta sa miyagi pinilay na pagkita sa inyong pagkamatinud-anon o pagkamatinabangon sa atong probinsya, sa sunod higayon, atong ipakita na kita likon usa ug anda maningkamot sa ato ang partido. Kaya ang milantaw sa ato ang mga lideres na pag-endorso sa mga kandidato dili para sa ilahang nagwalingong interes kundi para sa kalabuan sa atong probinsya o dinhi sa ato ang barangay. Direta sa wish forward ang mga kalapusan na atong naangkon nagpakita na nakatungkol kita og lingon na pundasyon alang sa ato ang tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Dagan kayo nga ato ang natuman tungod kay nagtinabangay kita, nagtinuki sa ato ang pananawon na Asinso, Misamis Occidental. Samtang mapasalamaton kita sa kadago sa ato ang naabtan, nasayod usab kita ng atong pananaw wala pa mahuman. Ang kalabuang atong gisilibrar karon dili pa kinimaw ang tumong, kini pa lamang ang sinugdanan. Usa kini kalig-on nga katawhan, latawan agi padulong sa mas taas na mga tumong ug mas mapuslanong kausaban para sa matag misa-miston. Pinagi sa ato nga sa exhibition, padayon kita mo imbis sa dagkong programa o proyekto sa kalambuan, labi na sa turismo, agrikultura, infrastruktura, panglawas o edukasyon. Mga sektor diretsong mapalambo sa komunidad o maglingon sa kaugmaon sa atong probinsya. Magpadayon kita sa pagkamatinahoron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon o mainampuon. Padayon ta sa Asinso, Misamis Occidental. Merry Christmas o advance Happy New Year ang atong tanan. Ay salamat o maayon. Ito na kapit. Ayan na. Thank you very much. That was the message of our hardworking Governor, Honorable Henry S. Raminal Sr. At this time, we will proceed to the ceremonial distribution.